nangyari yung paano ako nag-survive nung nag-iko-iko na ako. Nag-survive ako noon na Anong ginawa mo simula nung pagtalon? nung pagtalon ko, tumakbo ako lumayo ako sa mga Kilson. Ngayon, may nakita akong mga masusukal na yung baging ba, yung Ano mo? damo na masukal talaga, yung hindi mo talaga makita talaga na may tao doon, yung tinataguan talaga ng mga baboy damo or mga kwan pa, sawa, ganun. Kaya doon, may nakita ako, sumuksok ako doon. Bandang alas 14:20, alas 2:20 ng Araw na yun. araw na yun. Yun, Pero anong ginawa mo? Hindi ka ma-trace doon sa pinagpasukan mo. ginawa ko noon, yung titipis ko noon dahil natutunan ko sa school noon, sa Scout Ranger, yung trabaho ng bilang sundalo, lalo na yung tail scout, yung trackings mo is kailangan mong ibalik sa dati. Yung halimbawa, yung damo, kailangan mo ibalik mo. Naisip mo ba yun na alam mo, hindi ka alam na mabuhay ka lang? Naisip ko talaga yun kasi yun na yun yung kuwan talaga. Parang yun yung unang Inisip ko talaga na hindi ako makakita dito. Kailangan yung mga apak ko or mga kuwan ko, yung pinasukan ko, ibabalik ko para hindi ako makita agad. So, after, Pero noon, nung nandun na ako talaga, kuwan muna ako, observe. Mga hanggang alas 6 ng hapon na. hindi ka gumalaw doon. Hindi muna ako gumalaw doon dahil naririnig ko pa yung mga tunog ng motor eh. Dahil nga, yun nga, napalibutan kami noon. Meron pa rin, kaya nagtago ako. Hinintay ko hanggang gabi. Pagdilim na, Wala kang kinakain. wala akong makain noon, nung panahon na yun. Dahil hindi ko rin maramdaman yung gutom ko rin noon na nandun ako. Ang inisip ko talaga yung security ko talaga, uuwi noon ako. Yun nga, pagkatapos noon, di pagdilim na, unang-una, inalis ko yung combat ko dahil yung inisip ko, yung trackings ko noon, dahil nakakombat ako, tagulan pa yon. Sigurado makikita ka. Sa area na yon, yung combat, parang yung apak mo, babakat talaga sa lupa kasi malambot yung lupa. Kaya yun, ang kwan ko. Ginawa ko nun, tinanggal ko yung combat ko, tapos nung kwan na, sinubukan kong lumakad na diretso pero hindi ko kaya dahil yung natapilok ako noon. Ang ginawa ko, parang inisip ko rin yung inverted crawl sa natutunan ko sa school. Yun, nai-apply ko ngayon. Pwede palang gamitin. Kaya, yun, pababa naman, inverted talaga. Para, rin, yung anino mo, hindi siya masyadong mataas. Parang gumagapang ka lang na
maiwasan mo yung kwan talaga. Yung trackings mo dahil yung kamay sa paa, yun na yun. Hanggang pababa ng kanda ko. Dahil pilit ko talagang makalayo sa encounter site na yun. Ilan na yung nalakad mo doon? Malayo lang yun. Malayo-layo na rin, mga kwan na yun siguro. Nasa 5 km, 3 kilometers siguro yun. Magdamag yun. Malakaran. Na lakaran. Kunting pahinga lang. Pag napagod, inom ng tubig. Paano ka nakakuha? Yung tubig pala noon, meron akong bottle, empty bottle ng Gatorade. Yun, tinignan ko dahil na kunan wala. Sakto namang nakadaan ako sa tung creek. Ewan ko ba, creek yun or kanal lang na kuan yun. Basta may tubig man, kumuha ko noon. Noon, pinuno ko yun, tapos inom ako. Dahil ito lang, yun na lang yung importante na kuan naukuan talaga. Sa mga panahon na yun, naisip mo bang mabubuhay ka pa? Hindi mo pa sigurado. Yung panahon na yun, hindi pa ako sigurado kung mabubuhay pa ako doon. Dahil hindi pa ako nakakalayo sa area na yun. Dahil area pa rin ng kalaban yun. Inisip ko, hindi pa ako talaga sigurado na safe na ako dito. Kinabukasan na, nang habang naglalakad ako, nung umaga na, yung mga umaga na pagliwanag, yun, nagkuha na naman ako. Naghanap na naman ako ng matataguan, yung mga masusukal talaga, yung hindi talaga paniwala talaga na may tao doon at yung area na yun hindi ka talaga yun, makikita. Habang nagpapahinga ako, naman, may naririnig pa rin akong mga motor at yung chopper nun yung chopper na yun, pinipick up pala yung mga kasama kong patay noon doon yung pick up point nila dahil na-recover na rin ng tropa noon. Kaya yun yung naging reference ko reference ko yun na doon ako pupunta. Doon nag-observe ako. Yun, pabalik-balik yung chopper nga talaga yung reference ko. At nung nagmuni-muni ako doon, naghanap ako dito sa bulsa ko. May nakita akong dahil nagutom na ako, may candy pala ako noon na isang piraso noon na candy, yung snow bear. Yun yung nag-survive sa akin. Ayun, ang ginawa ko noon dahil nagugutom ako, may tubig, kagat lang ng konti. Pagkatapos ng kagat lang konti, tago ko na naman yun. Snow bear, hindi ko inuubos. Kagat lang konti, tago ko na naman. Lakad na naman, medyo na naman, nagugutom na, kagat na naman. Hanggang nung gumabi, yun na naman, paggabi na naman, grabing lakas na ng ulan. Yun yung time na talagang nagpursot ako talaga na kinuha ko yung shoreline. Natuntun ko dahil yung may nadaanan akong creek na yung agos niya is pababa. Yung sinundan ko yung creek na yun. Inisip ko talaga, doon lalabas sa yung dagat yun. Yan yun.
Nasundan ko siya. Kung nakarating na ako doon, ginawa ko dahil hindi ko Pang ilang araw? mga pangatlong araw na yan. Pangatlong araw ko na yung natuntun ko yung shoreline, yung shoreline na doon yung ini-expect ko na may mga bangka na doon na dadaan na tropa yung bangka ng SF. Ayun. Nakarating ako doon bandang alas 5 ng umaga. October 20 na yun eh. October 18 yung nangyari. Ngayon, natuntun ko yung shoreline. October 20 na. Alas 5 ng umaga. Ngayon, ang ginawa ko para hindi ako talaga mapansin na sundalo or kung na, naghubad ako. Wala pang nakakita sa akin. Walang bahayan. May bahayan yun, pero iniiwasan ko talaga yung bahay na yun, yung mambahayan, kasi inisip ko talaga na may posibilidad na bahay ng mga kalaban. Kaya, iniwasan ko talaga. Dahil sa iwas no na natuntun ko yung shoreline. Nung pagdating ko doon, naghubad ako. Tinanggal ko yung uniforme ko, mga baril, yung bandoler. May plastic naman ako noon, pinlastic ko. Tapos may gilid ng dagat. Mayroon siyang doon. May mga kahoy na malalaki na may butas sa gitna. Yung bakawan ata yung tawag doon. Bakawan ba yun? Yun na yun. At nung natago ko na siya, natago ko na yung baril ko. Anong naiwan sa'yo? Naiwan na lang, cycling na lang yung ko, yung suot ko. Bakit anong nasa isip mo? Iniisip ko yun noon dahil iniwan ko kasi para hindi ako madaling ma-recognize na sundalo ay yung tao doon. Kahit na hindi natin alam yung isip nila. Yun, pag may baril ka, magkakakuan sila. Yung manghinala o yung parang kukunin yung baril sa'yo kahit kuan. Ano ginawa mo kapag mong naiwan? Nung pagkaiwan ko yung gamit ko, lumangoy ako. Dahil nung nandun pa ako sa taas, nakikita ko na yung reference ko. Yun, nilangoy ko yung reference ko noon. Ngayon doon yung mga sa gitna ng dagat talaga yung isla. Ay, may isla pala. May isla yun. Habang naglalangoy ako, nag-observe pa rin. Sa pag-observe ko, yung maraming mga dumadaan rin na bangka, ayaw ko rin kuwan rin sila. Recognize na kuwan, ang hinahanap ko lang talaga yung bangka ng Condor noon, yung bangka na Condor ng SF. Yun yung kuwan talaga. At kasi alam nilang hahanapin ka pa. Oo, alam nilang hahanapin ako. Mga gaano nakalayo yung nalangoy mo papunta sa isla? Mula sa shoreline, nasa 3.2 kilometer na yung nalangoy ko. Estimated yun. Estimate na yun, 3.2 kilometer. Yun, habang palutang-lutang ako, nung
Hindi ko namalayan na medyo may nagkon na ako, backstroke na ako. Meron palang nakabangka na sagwan lang yung gamit niya, yung maliit na bangka. Ngayon, nakita siguro ako. Dumiretso sa bahayan nun. Bahay. Kasi nakikita ko ba yung bahayan doon sa barangay na yun eh. Pagka naman, Pero hindi ka talaga pumunta ng barangay. hindi ako pumunta ng barangay kasi iniisip ko talaga mawalan ako ng pag-aasa doon na mabuhay dahil iniisip ko kasama rin nila yon. Basta yung objective mo, yun yung kung saan naglalanding yung Japan. Yun talaga yung objective ko talagang. Kabilang isla. Oo. Yung kabilang isla. Kaya bang, sa scuba ba kaya nyo mag-floating ng buwan? Ano ba yung... Sa scuba, kaya namin mag-floating ng 24 hours dahil may training rin kami doon, 24 hours floating. Napalutang-lutang ka lang doon. Walang kain, doon lang. So yun yung unang inisip mo na mag-save sa'yo? Oo, dahil na-train naman ako ng floating 24 hours tapos yung nilangoy rin namin 8 nautical miles kalayo mula Santa Cruz Island to Recodo. Yun nilangoy namin. Nag-training ako noon. So yun yung ginamit mo doon natin? O, yung ginamit ko noon. Lahat ng napag-aralan ko doon sa scuba, pati na rin sa Ranger, na-i-apply ko talaga doon sa kuwan na yun. Sa pag-iiko-iko ko. Yun. Nakita ko na may mga papalapit-lapit na sa akin na mga bangka. 10 bangka na yun eh. Sabi ko nun sa isip ko, sa sarili ko, wala na talaga. Dito na talaga ako mamamatay. Wala na akong pag-asang mabuhay. Umiyak ako noon. Dahil wala akong kalaban-laban doon eh. Nasa tubig na ako. Buti sana kung nandun pa sa may lupa, may baril ako noon. Makaganti man lang, bago man lang ako mamatay. Doon talaga, inisip ko, wala na talaga akong pag-asa doon. Dahil wala akong kagamit-gamit. Tapos yun, nilapitan ako ng mga tao doon. Sa nakabangka? Na nakabangka, 10 bangka. Napalibutan na ako doon, napalutang-lutang ako, pinalabutan na ako. Sabi ko, wala na talaga akong pag-asa dito mabuhay. Ibigay ko na lang yung buwan ko. Pero nagdasal ako na tulungan ako. Yun, papalapit na sa akin yung tao na isang bangka, sakay sa bangka. Sabi niya, tulungan kita sir. Pero hindi pa rin ako doon. Hindi pa rin ako kampante sa sinabi niya na tulungan ako. Alam ko naman yung doon. Mga nila. Diskarte nila. Na sabi nilang pero hindi pala. Pero sabi ko sa kanila, tulungan niyo ako. Pero yun, tinulungan man nila ako. Sinakay nila ako sa bangka. Habang nakasakay ako sa bangka, nagdadasakal. At nisip ko nun talagang dito na ako mamamatay. At nisip ko na lang, sabi ko sa kanila, kayo na lang bahala sa pamilya ko. Sinabi mo talaga yun? Oo, ko na. Sinabi ko. Sarili mo? Sa sarili ko. Parang tinanggap ko na yung sarili,
kapalaran ko. Sabi ko sa kanila, kayo na lang ba? Sabi ko sa Panginoon, ikaw na lang bahala sa pamilya ko. Tanggapin ko na lang yung kapalaran ko na yun, habang binabaybay namin yung dagat na papuntang barangay, nakita ko marami ng tao doon na nag-aabang. Hindi pa rin ako nun. Isip ko talagang na yun. Papatay na talaga. Hindi pa safety. Nung nakita ko yung mga civilian na parang na sila, nagtatawanan, mga ganun. Talaga. Hindi pa rin ako talagang kampante. Nung pagdating namin sa mga bahayan, nakita ko may mga naka-uniform doon. Naka-uniform yun. Pagkita ko sa mga naka-uniform doon, mga tropa. Ayun, talaga. Nabuhayan ako ng loob nun na may pag-asa akong mabuhay. Dahil may mga sundalo rin pala na nag-aabang doon. Kaya yun, tuwa at saka lungkot. Nalulungkot ako kasi inisip ko pa rin yung nangyari sa akin. Nangyari sa amin na ganun. Kaya natuwa rin ako nung nakita ko yung tropa na nag-aabang sila. Yun, nung nakarating ako doon, inakay nila ako, mga tropa. Doon ako na safe na ako dito. Sabi ko, umiyak ako. Nagpasalamat sa Panginoon. Dahil narinig niya yung hiling ko sa kanya. Na tulungan. Kaya, yun, laging iniisip ko na hindi pala lahat na yung mga taong tumulong sa akin, hindi pala lahat ng mga kapatid nating Muslim is may mga masasama sila, pero may mga pa rin sila. Natulungan nila ako noon. Kaya yung mga tao na yon na kung makabalik man ako doon, pasalamat ako sa kanila. Sobrang pasasalamat ako at nakita nila ako nung naglalangoy ako. Pasensya na at inisip ko na kalaban, pero hindi pala. Ayun, salamat. Hanggang nun, buwa na ako ng tropa. Dinala na ako sa ibang detachment sa hindi ko naman tandaan kung anong detachment nun. Yun, nag-aabang yung mga tropa ko doon na kakumpanya ko. Tapos yung 4th Battalion under ni Lieutenant Colonel Arevalo. Tapos yung battalion commander namin doon. Tapos si Captain Pensona, yung CEO ko noon. Tapos may mga 11 company na ako, 10 company na tropa rin noon na nag-aabang rin. Yun. Grabe pa rin pasalamat nila na buhay ka pa. Grabing pasalamat rin nila na buhay ako. Sa loob ng 2 araw, 3 araw. Sa loob ng 3 araw na hindi nila inaakala na makakaligtas ako doon dahil ako na lang yung hinahanap nila noon. Salamat ako kay Batcom namin na hindi talaga pinabayaan yung tropa niya na hindi niya pinabayaan yung tropa niya. Pati yung CEO namin hindi na pinabayaan. Kaya
Pasalamat ako talaga na hindi talaga pinabayaan. Hanggang noon, na-interview ako. Interview ako ng mga CEO, mga batcom, ng paano nangyari. Hindi ako makapagsalita pa noon dahil presko pa sa pag-iisip ko yung nangyari. Kaya nag-con rin sila. Gusto rin Gusto lang ng malaman. malaman. Kaya hindi pa ako. Yung baril ko noon, nag-sketch lang ako. Ini-sketch ko sa kanila nung kwan na yon na yung kung saan ako nakuha ng civilian noon, tinuro ko sa kanila. Na doon sa pinanggalingan ko na shoreline, may puno doon na malaki, yung pinakamalaking puno yon. Doon ko tinago yung baril ko. Mga nasa kwan lang yun. Mula sa barangay, sa detachment, nasa 500 meter. 500 meter, yun. Nung nakuha nila, nung pinuntahan nila, nakuha nila. Nung pagbalik nila, yun na, nakuha nila yung bandoler ko, baril, uniform, lahat ng Inipan mo doon. niipon doon. Meron pa ngang kalahating snowbeer yun, hindi ko naubos eh. May snowbeer pa yun. Hindi mo naubos yung isang snowbear. Snowbeer, hindi ko naubos. Ayun. Kung pinadala sa akin noon, Malaking bagay din yung snowbear. malaking bahay. Gagaya rin yung snowbeer talaga. At ngayon, yung nangyari yun, after nun, pinakwan na. Ano yung kuan, Mike? Ilan ang napatay sa inyo ng mga classmate? Namatay sa amin nun na classmate ko. Bali, 29 kasi kami mga classmate. Parang 13 or 12 lang kami na nabuhay. Na nabuhay. Nabuhay. 12. Pero yung 11, yun yung nauna na. Nauna na yun. Nahanap na yun, yung 11 na yun. Yung una, yung 10 na yun, nauna na sila, unang araw pa lang. Nahanap na nila. Nakapunta na sila sa detachment nun. Tapos yung isa, dalawa na lang kami. Yung kasama ko rin, 2 araw rin nawala. Iko-iko. Nag-iko-iko rin. Si Espinida, yung taga-SF. Private pa yun. Private pala yun, private. Nakita rin doon. Isang Pang 2 days. pang 2 days niya rin. Nakuha rin siya. Ay, napuntahan niya pala yung detachment kasi yun yung unit niya pala, 13 SF. So, alam niya. Alam niya yung area na yun. Ikaw, yung Ako talaga, wala akong kaalam-alam doon. pero ni minsan, Area Mike, nung first day, second day mo pa, parang umiiyak ka na hindi ka naman, parang marami na yata. Sarili mo. Yung habang tago, yan. Hindi ka ba nawala ng pag-asa? Minsan, nawawalan na rin akong pag-asa. Pero pagka nung kwan talaga, makakwan lang ako ba? Maka-iglip lang ako tapos naisip ko, may pag-asa pa pala ako. Hanggang nung inattitude ko talaga na makapunta lang talaga muna sa sa landing zone. Yun yung inisip ko kahit kwan na. Kahit Ilang kilometers, attitude ko pa rin na pupunta talaga doon. Kung hindi man ako makapunta or maabangan ako, ganun talaga yung kapalaran ko. Pero napunta ko. Nagawa ko pa rin yung titipis. Titipis na tinuro sa school. Nagawa ko pa rin. Hindi pa rin nawala yung titipis na ginawa ko. Grabe rin yung ano mo. Grabe rin yung hirap mo nung gabi. Ilang gabi rin yun. So, mga kwan yun.
Hirap talaga kasi Walang yung cellphone. may cellphone ako pero walang signal. Walang signal. Palagi ka nag-check sa cellphone mo. Naka-plastic yon ako na eh. Yung keypad pa nun. Oo. Keypad nun. Check mo na naman sa cellphone mo. Check ko. Yung oras lang yung kwan tapos mga kwan. Biglang wala na nung pangalawang araw na talaga nalubat na. Doon na medyo nawala. Doon na yung nawawan talaga. Parang gumuho na yung ano mo. Oo na yung kwan ko nun. Kasi number one mo rin nun is mag-signal. Signal tapos wala ring load noon pala. Walang load. Kaya isip ko nun talagang bahala na kung ano yung panggo dito. Inisip ko talaga, may baril man ako noon, makipagbarilan ako. Kahit makaganti man lang ako, kung mawapa nila ako, okay na. So at least, nakipagbarilan ka. Lumaban ka hanggang sa huli. Lumabang ka hanggang sa huling hininga. Si Kwan Mike, si ano, electric apang ka. Hindi mo na Electric prangka, hindi ko rin makwento kasi naghiwa-hiwalay na kasi kami ng team eh. Team 2 siya. Team 4 ako kaya malayo siya. Pinaghiwa-hiwalay kasi yung ranger, 4 kami na ranger noon. Eh pinaghiwa-hiwalay kami. Puro lead scout kami. Ayun. Nung kanya nangyari yun, hindi ko na dahil naririnig ko lang sa mga sa radyo, ito may tama na si ganito, may tama na patay na. si late rigor patay na, natamaan sa ulo, mga ganun. Yung sinasabi na nila, nabawasan na ng tatlong pat kami na ranger eh. Bawasan na talaga, low moral na ako noon pero kailangan mong makipaglaban para mabuhay or ma-save mo yung mga kasama mo doon. Si Rica Franca noon, may tama na rin yun kasi sniper yun, sila yung may sniper kasi yung mga kalaban nun, umaakyat sila sa nyug. Kaya yung sniper. Ano yung Kwan Mike? Lesson learned o natutunan mo doon? O ano yung balikan natin sa'yo? Natutunan ko talaga yun, huwag ka talagang mawalan ng pag-asa. Hanggang may pag-asa, kaya mo pa ring lumaban, gawin mo yung best mo para makaligtas or matulungan yung mga kasama mo ganun. At yung attitude mo pa rin kahit anong grabing pagod mo, gutom o ano pa man yan, makaya mo pa rin. Yung isip mo pa rin, nandun pa rin yung presence of mind mo na kailangan mong makasurvive o kailangan mong mapuntahan ng ganito. Kasi may tinatulong ka sa atin. May mga tinuro rin sa school na ganito. Training. Kaya na-apply mo talaga yung training mo. Kaya yun, na-apply ko yung training ko doon. Yun about sa jungle. Yung mga titipis doon. Pero sa Cuba naman, na-apply ko rin yung natutunan ko doon, yung lamig, yung paglalangoy, lumangoy ka, grabing ulan, tapos lalangoy ka pa sa dagat na grabing kalayo. Wounded ka pa?
wounded ka pa, may tama ka pa, hindi mo talaga. Pero buti yung tama mo is slight lang. Slight lang, pero medyo kon na yun eh, may parang uod na, nagnanana na, Yung tama mo. yung taman. Ganun ba? Mm. Pinilit mo pa rin talaga mabuhay. Pinilit ko talagang mabuhay dahil may naghihintay pa sa akin. Nakapalaran eh, yun nga, ayaw siguro muna ng Panginoon na mamatay ako. Basta may purpose siguro. So, ganun na. Ano, may dagdag ka pa? Wala na. Ano? Sabi mo lang ano, may share ko. Mm. So, yung yun yung ma-share ko na sa inyo. Ulit. Yun lang yung may share ko na. Yun lang muna yung ma-share ko na karanasan ko about sa pagsiservisyo. At tandaan natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. At magdasal rin tayo. Yun lang at maraming salamat. Ano ba? Ikwento mo ngayong kuan?